Pinalala ni Putin ang digmaan at nadulot ng kaguluhan sa summit ng NATO matapos maglunsad ng bagong opensiba laban sa Ukraine, eksaktong bisperas ng pagpupulong ng mga lider sa Ankara, Turkey. Dumating ang madaling araw ng Hulyo 6, 2026 na may mga misil, drone, tinamaan ang mga gusali sa Kiev at malinaw na mensaheng pampulitika. Layunin ng Moscow makapasok sa internasyonal na usapan sa pamamagitan ng takot, presyon at kadyatan. Habang tinatalakay ng NATO ang depensa, gastos militar, produksyon ng armas at suporta sa Ukraine, ipinapakita ni Putin na kaya pa rin niyang guluhin ang sitwasyon sa Europa sa pamamagitan ng mga pangmalayuang pag-atake. Pamunahing target ang Kiev at paligid ng kabisera ng Ukraine, ngunit mas malaki ang epekto nito. Pinakilos ng Poland ang mga eroplanong militar nito. Pinag-usapan muli sa Europa ang depensang panghimpapawid. Hiniling ni Zelensky ang mga nakatambak na Patriot missiles at nabanggit si Donald Trump. Dumating siya sa summit na may pressure na gawing tunay na pasya ang pangakong kapayapaan. Dito, nagiging higit pa sa trahediya ang digmaan at direktang usapin na ito ng OTAN. Anong nais itago ni Putin? Bakit siya umatake ngayon? Paano tutugon ang OTAN? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagpakawala ang Rusya ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga misil at drone laban sa Kiev at ibang bahagi ng Ukraine madaling araw ng Lunes. Ayon sa mga autoridad ng Ukraine at mga internasyonal na balita, 12-12 ng mga misil at daan-daang mga drone ang ginamit sa opensiba na pumatay ng hindi bababa sa 22 katao at nag-iwan ng 12-12 ng sugatan. Ang kabisera ng Ukraine ang pangunahing target. Nasira ang mga tirahan, abala ang rescue team sa paghahanap sa guho at inilikas ang mga residente mula sa mga delikadong lugar. Nangyari ang pag-atake ilang oras bago ang summit ng NATO na nakatakda sa ika-7 at 8 ng Hulyo 2026 sa Ankara. Mukhang hindi basta nagkataon ang pagpili ng oras. Kinalabit ni Putin ang pampulitikang gatilyo bago ang pagpupulong para subukang pumasok sa usapan gamit ang takot. Habang naghahanda ang mga lider ng 32 bansang NATO na talakayin ang depensa, industriya ng militar at Ukraine, pinainit ng Moscow ang pinakasensitibong usapin sa mesa, ang kakulangan ng sapat na depensang panghimpapawid para maprotektahan ang mga lungsod ng Ukraine laban sa mga balistikong misil. Ipinahayag ng Air Force ng Ukraine na gumamit ang Russia ng 351 drone at 68 missile sa pag-atake. Ang pinakamatinding datos ay tungkol sa mga ballistic missile. Lahat ng 29 na missile ng ganitong uri ay tumama sa kanilang mga target dahil kulang ang Ukraine sa mga interceptor para mapigilan ito. Para mapabagsak ang ganitong uri ng banta. Kayang pabagsakin ng mga Ukrainian ang maraming drone at ang ilan sa mga cruise missile. Ngunit ang ballistic missile ay kailangan ng mas advanced na sistema tulad ng US-made Patriot. Dapat nasa mga unit ng depensa ng Ukraine ang mga Patriot missile, hindi lang itinatago sa bodega. Ang panawagan ay nakatuon sa Estados Unidos at pati na rin sa Europa. Alam ng Ukraine na kung walang interceptor, tunoy si Putin sa paggamit ng ballistic missile para tamaan ng malalaking lungsod, magdulot ng pagkamatay at pilitin ang mga tao na mabuhay sa ilalim ng alerto. Para sa Kyiv, bawat pagkaantala sa paghahatid na ito ay nadudulot ng pagkawala ng buhay. Nasa alerto rin ng Polonya habang nagaganap ang opensiba ng Russia. Ipinahayag ng komando ng militar ng Polonya na dahil sa aktibidad ng long-range aviation ng Russia laban sa Ukraine, pinaandar ang mga eroplanong militar sa himpapawid ng Polonya at inalerto ang mga air defense system sa lupa. Para sa pag-iingat ang hakbang, ngunit kitang-kita ang panganib. Kapag inaatake ng Russia ang Ukraine malapit sa silangang hangganan ng NATO, muling lumalabas ang takot sa pagkakamali, provokasyon o paglabag sa himpapawid. Mabigat ang babala dahil miyembro ng NATO at EU ang Poland. Anumang insidente sa kanilang teritoryo ay maaring magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng alyansa at Moscow. Sinusubukan ni Putin gawin ito habang abala ang NATO sa pag-uusap tungkol sa hati ng gasto sa depensa nila.
Dumating si Donald Trump sa pagpupulong sa Ankara at hiniling sa mga kaalyadong Europeo na dagdagan ng gastos at responsibilidad para sa seguridad ng kontinente. May malinaw na punto ang presyon ng US sa mga kaalyado. Hindi pwedeng laging umasa sa Washington habang lumalala ang banta ng Russia. Nagmamasid ang China, kumukulo ang gitnang silangan at patuloy na pinagtatalunan ng Europa ang budget na parang malayo ang panganib. Hiniling ni kalihim General ng NATO Mark Rutte ang malinaw at konkretong plano para matupad ng mga kaalyado ang layunin sa depensa. Ang layunin ay maabot ang 5% ng GDP para sa depensa. Ang hindi pamumuhunan dito ay nagreresulta sa pag-asa sa ibang gobyerno tuwing may crisis. Ang pagpupulong sa Ankara ay inaasahan ding magpatibay ng suporta sa militar para sa Ukraine. Inaasahan ng mga kaalyado ay mangangako ng humigit kumulang 70 bilyong euro sa kagamitan, tulong at pagsasanay para sa 2026 nang walang direktang ambag mula sa Estados Unidos sa paketeng ito. Gusto ni Trump na ang Europa ang magbayad, mag-produce at akuin ang bahagi nila sa digmaan. Gusto ng Ukraine na gawing armas, depensa sa himpapawid at bala sa tamang oras ang tulong. Si Ursula von der Leyen, Pangulo ng Komisyong Europeo, ay nagsabing kailangan agad ng Ukraine ng karagdagang depensa sa himpapawid. Sinabi niya na tatalakayin ang temang ito sa summit sa Ankara. Inanunsyo rin ng European Union ang mga pondo bilang bahagi ng mas malaking pakete ng suporta, kabilang ang mga pondo para sa pagbili ng mga drone na gawa mismo sa Ukraine. Inakusahan ng Moscow ang Ukraine sa pag-atake sa infrastruktura ng Russia at ginagawang dahilan nito para bigyang katwiran ang mga bagong ganting atake. Malinaw ang pagkakaiba sa politika. Sinakop ng Russia ang Ukraine, pinalala ang digmaan at nayon ay ibinibenta ang opensiba nila bilang tugon. Suas ofensivas como resposta necessária. Ayon sa Moscow, target nila ang mga pasilidad militar, pabrika ng armas, lugar ng enerhiya at mga ginagamit sa pagkukumpuni ng depensa sa himpapawid. Pero ang pinsala sa mga gusaling tirahan sa Kiev ay muling naglantad sa lumang kontradiksyon ng Russia. Sinasabi ng Kremlin na militar ang target. Makikita sa mga larawan ang mga takot na residente, wasak na apartment at emergency team na naghahanap ng mga nakaligtas. Ganito ang digmaan ni Putin. Tinatawag na strategic operation ang pag-atake sa natutulog na mga pamilya. Sumasali rin si Trump sa usapan na may sariling pressure. Sinabi niyang gusto niyang tapusin agad ang digmaan pero mas mahirap ang realidad sa Ankara. Mukhang hindi umatras si Putin sa simpleng usapan. Bumagamit siya ng takot, pag-atake at pagpapagod para makalamang sa negosasyon. Dapat makipagkita si Zelensky kay Trump sa panahon ng summit at ilalagay niya sa usapan ang tungkol sa mga interceptor na Patriot, depensa sa himpapawid at ang pangangailangang idiin pa ng mas matindi ang Moscow. Ang Turkey ay mag-host ng summit sa maselang panahon. Layunin ng Ankara na ipakita ang lakas sa NATO, palawakin ang kooperasyon sa depensa at bawasan ang restriksyon sa kalakalan ng militar. Sinisikap din ni Erdogan ayusin ang dialogo sa Washington at ibalik ang mga sensitibong usapin sa mesa. Samantala, itinutulak ng digmaan sa Ukraine ang lahat ng mga lider sa isang usaping hindi maaring isantabilang sa pamamagitan ng diplomatikong pananalita. Sinusubok ng Rusya ang tunay na kakayahan ng alyansa. Ito ang pinakapuso ng problema. Kung kailangan ng Ukraine ng mga interceptor at hindi dumarating ang mga ito, kung nangangako ang Europa ng munisyon pero naaantala at kung may mga sistemang Patriot pero naiipit sa mga pasyang pampolitika na nanalo ng oras si Putin. At sa digmaang ito, ang oras ay mga syudad na tinatamaan, depensang humihina at mga taong nabubuhay sa gitna ng mga sirena ng babala. Ang reaksyon ni Zelensky ay nabuo batay sa ganitong kagipitan. Nagbabala siya na naghahanda ang Rusya ng mga bagong pag-atake at na anumang pagkaantala sa pagpapadala ng mga missile para sa depensa sa himpapawid ay nagbibigay lakas sa Moscow na magpatuloy. Lalong gumasa ang Moscow sa sunod-sunod na missile, drone at psikolohikal na pag-atake dahil hindi nila kayang gawing malinaw na tagumpay ang digmaan sa politika. Nagsimula ang pagpupulong sa ilalim ng matinding presyon. Kung hindi magmadali ang NATO sa tugon, gagamitin ni Putin ang bawat internasyonal na pagpupulong para palalain ang kaguluhan.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal gamit ang Pixkey na may kita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng totoo at tamang impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.